I invite everyone to please stand up as we give reverence to the reading of the words of God. And let us grab our King James Bible. Opo, let us grab our King James Bible and we encourage also yung mga bata na magkaroon po ng sarili nilang Biblia. Amen. Let us also share sa ating po mga kids yung Bible. So mahalaga na bata pa lang ay matuto na silang humawak ng Biblia. Kahit hindi pa marunong bumasa, yung paghawak pa lang ng Biblia ay blessing na. Amen? Alam niyo po, maraming tao na never pang nakahawak ng Bible. The pure words of God, King James Bible. Kaya nga po, we believe na ang paghawak pa lang ng King James Bible is a great blessing. Amen? So let us open our King James Bible in the book of Psalms chapter 51. Psalms chapter 51. Let us read the whole chapter. And as we read these passages, ay hayaan po natin na ang Panginoon ay kausapin na po tayo habang binabasa po natin ang mga verses. Psalms chapter 51, starting from the verse 1 hanggang verse 19. Are you there? Amen. So basahin po natin in verse 1. Ready, read. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken might rejoice. Hide my face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressions, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. For thou desirest not sacrifice, else thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a spirit. O God, thou wilt not despise. Do good in thy good pleasure unto Zion. Build thou the walls of Jerusalem. Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, burnt offering, and whole burnt offering. Then shall they offer bullocks upon thine altar. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. And allow me to read verse 13 once again. Sabi po dito, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Salamat po, kanina umaga na pag-usapan natin about the church. And nalaman po din natin kaninang umaga that the church was commissioned to share the words of God. Amen po. Every believer was commissioned by God na ibahagi ang salita ng Diyos. So kaya nga po sabi dito sa ating pong binasa, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Ibig sabihin po ay discipleship. Amen? So let us, we are commissioned by God na ang sinners ay makonvert. Ibig sabihin magrepent at manampalataya sa Diyos. At malaman po nila ano ba yung kalooban ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya nga po, our message for tonight is be an effective discipler. Oo, kanina napag-usapan po natin na nais ng Panginoon na maging
bahagi tayo ng ministry ng Panginoon. Let us be an effective discipler ng Panginoon. Let us go into prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa passages na amin pong nabasa. Salamat po Panginoon sa pribilehiyo na pinagkalob niyo po sa amin upang muli ay sambahin po namin kayo sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. At dalangin po namin Panginoon na pangunahan niyo po ang gabing ito, ang pagpapahayag ng inyo pong mensahe Panginoon. And I'm begging on you, O Lord, just use me tonight to share your words, Panginoon. Tanging mga salita nyo lamang po ang mapakinggan ng bawat isa at tanging kayo lamang po ang mapakinggan, ang makita ng bawat isa, Panginoon. I am just a sinner, saved by grace, Panginoon. I am not worthy to share your words, but by your grace, ay gamitin nyo lamang po ako sa gabing ito at make this message a challenge and blessing to every one of us, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng maayos na pakikinig sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng attentive ears and humble hearts to receive your words, Panginoon. At maging maayos din po, Panginoon, ang panahon, Panginoon, upang mapakinggan po namin ng maayos ang inyo po mga salita. And we also praying for our pastor, Panginoon, na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, and wisdom, Panginoon. At muli, Panginoon, anuman po ang aming accomplish tonight, we will bring back all the glory and honor to Thy name, O Lord. At muli, umingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po at pwede na po makaupo ang bawat isa. So our message for tonight is be an effective discipler. So makita po natin that David has the desire. Meron po siyang kagustuhan na siya po ay gamitin ng Panginoon for sinners to be converted. Ibig sabihin, to be converted, yung sinners ay magsisi ng kasalanan at lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. David has that desire. But the question for tonight, as believers, meron din po ba tayong desire katulad po ni David? Na gamitin tayo ng Panginoon to teach transgressors. When we say transgressors, sinners, mga taong lumabag sa kautusan ng Panginoon. And anong sabi dyan? Na gamitin tayo ng Panginoon para yung mga makasalanan ay malaman nila ang daan. Daan patungo sa langit at yung daan patungo sa kalooban ng Panginoon. And not only just to share the gospel. Alam naman po natin, every time, lagi na napapakinggan that discipleship or soul winning hindi nagtatapos just to sharing the gospel. Ang nais ng Panginoon is really conversion. Ma-convert talaga ang isang tao from wickedness to righteousness. Siya ay talagang habang nabubuhay ay lumakad sa will ng Panginoon. At alam naman po natin talaga po ang discipleship ay hindi po talaga madaling responsibility. Oo, maybe some of us or most of us ay ginagamit ng Panginoon in discipleship. Maybe some of us, salamat po sa bawat isa na patuloy na involved in soul winning and discipleship. Pero minsan tatanungin natin yung ating sarili, bakit kaya nag-area naman ako, sumasama naman ako in soul winning and discipleship, pero bakit kaya parang walang bunga? Parang walang nako-convert. Bakit parang walang nadadagdag? Parang bakit walang taong nagbabago ang buhay? Amen? Ako po, madalas natatanong ko to sa sarili ko, bakit kaya parang nag-soul winning naman ako? Nagdi-disciple naman ako? Nangangaral naman ako ng salita, share the gospel, pero bakit parang walang conversion? Hindi talaga nananatili sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga let us understand tonight, paano ba talaga tayo magiging effective Christian or effective discipler? O ibig sabihin po ng discipler, you will lead someone closer to God. Amen? Kasi baka, yes, nagsusoul winning tayo, yes, nagdi-disciple tayo, pero something is wrong with us. Baka merong mga bagay na ginagawa lang natin out of, obligasyon ko to kasi nasa choir ministry ako. May nag-e-encourage sa akin sumama sa soul winning, pero mali pala talaga yung spirit, mali pala talaga yung aking motivation, mali pala talaga yung pamamaraan ko.
Kaya makita po natin, even David has the desire na gamitin to disciple. Malaman ang ways ng Panginoon. So, ano nga ba yung mga bagay na dapat, basahin din po natin yung verse 19. Alam niyo po, pag tayo ay nag-disciple, nag-soul winning, ay ano pong nangyari sa verse 19? Sabi po dyan, sabi sa verse 19, verse 18. Sabi dyan, build thou the walls of Jerusalem. Alam niyo po, salamat na unti-unti nagkaka-walls. Ang Jerusalem, it represent ng church, gawain ng Panginoon. Ito po yung safest place for Christian, the church. O makita po natin, unti-unting binibuild ng Panginoon ang walls of our Jerusalem. And alam niyo po, yung walls of Jerusalem is not just the walls na nakikita po natin ngayon. It is good thing na binubuo natin yung walls, binubuo natin yung building, pero wala na pong the best way to build the Jerusalem, kundi po ang soul winning. Nabibuild po natin ang church through soul winning, through discipleship. At makita po natin na nais ng Panginoon na we built the church, we built the Jerusalem, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At tingnan din po natin yung background of story sa ating pong binasang chapter. Makita po natin, si David po dito, kung maalala po natin, si David po ay nahulog sa kasalanan. So remember the story na si David po ay nagkaroon ng murderer na thinking sa asawa ni Bathsheba. Ayan, so siya ay nagkaroon ng adultery. Siya ay inasawa niya ang asawa ni Uriah, kung di po ako nagkakamali. So yun po si David, yung background of story. Si David ay nahulog sa kasalanan. Siya ay nagkaroon ng adultery at nagkaroon siya ng murder na kasalanan. Pero makita po natin na siya po ay kinausap ng Panginoon through Nathan. Kinausap siya ng Panginoon through Nathan. Sabi ni Nathan sa kanya, ay merong isang tao na nagnakaw sa kapwa niya. Ang sabi ni David, dapat daw doon ay patayin. O ang sabi naman ni Nathan, alam mo ba, David, na yung taong yun ay ikaw? Kasi si David that time, hindi niya ina-acknowledge na siya ay nagkamali. Hindi niya ina-acknowledge na siya ay nagkasala na. Nakita niya yung pagkakamali ng iba, pero hindi niya nakita yung pagkakamali niya. Oo, kaya nga po salamat na we have the words of God, we have the man of God, we have teachers and preachers na pinapakita sa atin na mali na pala yung ginagawa natin. Kasi sometimes, in our own eyes, akala natin tama yung ating ginagawa. Hindi natin na-acknowledge na mali na pala yung ginagawa ko. Akala ko okay lang. Akala ko medyo tama pa yung ginagawa ko. Pero makita po natin that God is great. God will send someone, God will send words to us upang iparealize sa atin na mali na yung ginagawa natin. Kaya nga po, it is good thing na dapat meron tayong pakikinig ng salita ng Diyos. It is a good thing na ikaw ay merong pakikinig sa man of God, merong kang pag-aaral ng salita ng Diyos upang ma-realize natin na mali na pala yung ating tinatahak. Katulad ni David. God sent someone to David upang ma-acknowledge niya na mali yung kanyang ginagawa. Diba? Imagine kung hindi nag-send ng prophet ang Panginoon kay David. Baka nagpatuloy si David sa kanyang kasalanan. At hindi na siya magkaroon ng desire na gamitin to teach transgressors into ways. Diba po? At tingnan po natin, ano po yung unang kailangan ng isang discipler? The first one na kailangan po natin bilang isang discipler, to be an effective discipler is repentance. Repentance like David. Diba po? Repentance. Kasi how we can teach someone na to repent if we in ourselves ay hindi tayo nagre-repent. Yeah po, how we can teach someone na talikuran ang kasalanan if we in ourselves ay merong kasalanan na itinatago.
Makita po natin the passages na ating pong binasa. Makita po natin in verse 1 hanggang verse, makita po natin yung words dyan ni David. Wash me truly from mine iniquity. Siya ay humiling sa Panginoon, siya ay nanalangin, Panginoon, linisin mo ako sa aking pong mga kasalanan, iniquities, and cleanse me from my sin. Linisin mo yung kasalanan ko. Ano pang sabi sa verse 3? For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Nasa akin na yung kasalanan, namumuhay na sa akin ang kasalanan. O hindi lang parang natempt lang si David. Talagang nanahan sa kanya ang kasalanan. My sin is ever before me. Ano pang sabi dyan? Sa verse 5, Behold, I was shapen in iniquity. Ano yun? Shapen, ibig sabihin para siyang minomold na. Ang nagsishape na ng buhay ni David ay iniquity, kasalanan na. Akala niya ang nagsishape ng buhay niya, ang nagmomold sa kanyang buhay ay ang salita ng Diyos. Yung pala ang nagsishape na sa kanya, ang nagpapatakbo na sa kanyang buhay ay kasalanan. Kaya nga, makita po natin, minsan makikita po natin na baka ang nagpapatakbo na pala talaga ng buhay natin, ang nagsishapes ng buhay natin ay kasalanan na. O kaya nga, let us guard ourselves. Baka ang nagsishape na ng buhay natin ay kasalanan. Let us guard our family. Baka ang nagsishape na ng family ang ating mga anak ay kasalanan na. Diba po? Kaya nga po, let us guard ang bawat isa. Diba po? Paano natin mag-guard? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang simbahan. Kaya bakit? Ang simbahan po is like a hedge. Isa po siyang, sa Tagalog ng hedge, bakod. Yan. Yan yung bakod. Protection. Para hindi siya sakmalin ng mga masasamang at mapanganib na hayop, kailangan may bakod. Kaya nga kailangan ingatan natin yung mga bata. Baka kasi sila kapag walang bakod sila, basta silang sakmalin ng sanlibutan. Kaya nga po ganoong kahalaga ang simbahan. It protects our children. It protects us mula sa mapanganib at temptasyon ng sanlibutan. Ano pang sabi po sa verse? Ayan, makita po natin na si David ay nandun, yung kasalanan. Kaya nga po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 2, But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Kung maunawaan po natin ang 2 Corinthians chapter 4, it talks about people who involves in the ministry. Ministers of God. Sabi ng Panginoon sa ministers of God, tingnan mo yung sarili mo, baka meron kang hidden things. Hidden things, hidden sins, hidden things of dishonesty. Baka naglilingkod ka sa Panginoon pero merong hidden sin. Baka naglilingkod ka sa Panginoon pero you have dishonest sa salita ng Diyos. Baka hindi ka na talaga true sa iyong mga sinasabi. You are not true with your actions. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan natin yung ating sarili. Baka merong hidden. And we believe na wala naman talaga tayong maitatago sa Panginoon. Because the eyes of God is everywhere. Maaring maitago natin yun sa iba. O minsan baka maitago natin sa ating sarili. Pero hindi natin yan maitatago sa harapan po ng Panginoon. Bakit hindi tayo naging effective discipler? Sabi ng Proverbs 28 verse 13, He that covereth his sin shall not prosper. Bakit walang bunga, walang prosper? Kasi we covered sin. Meron talaga, maaring meron tayong kino-cover. Hinihidden, tinatagong kasalanan. Kaya nga po mahalaga na katulad ni David, na una, hindi niya naunawaan na nagkasala na siya, pero dumating sa point ng kanyang buhay that he acknowledge na siya ay nagkamali. Alam niyo po, pag tayo nagkasala, wala naman pong ibang dapat sisihin. Kapag tayo ay nagkamali, we cannot blame anyone.
Ay, kasalanan to ni kapatid kasi na-open ako sa kanya kaya di na ako nagsisimba. Sometimes it is easy to us to blame someone. Ay, kasalanan kasi to ng kapatid kasi. Pero remember na ang ating pagkakamali, o wala na pong ibang pwedeng sisihin kundi tayo. We made a choice. Tayo po ang pumili ng tayo ay magkasala, lumayo sa Panginoon. We cannot blame the church kung tayo ay mahulog sa kasalanan. We cannot blame the man of God. We cannot blame the preachers pag tayo ay nagkamali na fall sa kasalanan, na fall sa temptation because you make your own decisions. Tayo ang gumagawa ng ating pong desisyon. At ang kagandahan po kay David, in-acknowledge niya, nagkamali siya because sa sarili niya. Hindi dahil kay Bathsheba. Kasi si Bathsheba, bakit kasi inakit-akit ako eh. Diba? Hindi niya sinisi si Bathsheba. Bakit kasi si Uriah? Kasi hindi niya inalagaan si Bathsheba. Kaya nahulog ako kay Bathsheba. Hindi niya sinisi. Kaya po, sino po yung sinisi niya? Ang kanyang sarili. Kaya nga, we cannot blame anyone for falling into sins. The grace of God is sufficient. Ang paalala ng Diyos sa atin ay nandyan. Ang instruction ng Panginoon, ang reminders ng Panginoon ay laging nandyan. Pero we ought to disobey. We ought to disregard yung salita po ng Panginoon. Kaya nga po, sa repentance po, una, kailangan acknowledge natin na tayo ay nagkamali. Repentance, tanggapin natin na tayo ang nagkamali. Hindi pwedeng, ay siya kasi ang nagkamali. Panginoon, ilayo niyo po siya sa akin kasi nagiging cause siya ng temptation ko. No. Kaya po, ay Panginoon, ilayo niyo po yung temptations. Ang kailangan, acknowledge. Ay Panginoon, lumapit ako sa temptation eh. Panginoon, naging mahina ako. Kaya ako ay nahulog sa kasalanan. Kaya, kailangan po sa repentance yung acknowledge. Tanggapin natin in our whole heart na tayo po ang nagkamali. Kaya po, kasi alam po natin na if we continue sa sin, sa paglayo sa Panginoon, hindi po talaga tayo magiging effective discipler. Hindi magiging maayos yung discipleship kapag patuloy tayo sa kasalanan because discipleship is about our testimony. About our testimony. Hindi ang discipleship is not by words na nagtuturo lang tayo sa pamagitan ng ating pong salita. Minsan sabi na ng pastor, ang discipleship is teaching. And teaching not by lips but by life. Marami ang disciple na kayang magturo by lips but not by life. Marami ang maalam sa salita ng Diyos. Maraming kayang ipahayag ang gospel, pero hindi kayang isabuhay. And an effective discipler ay nakikita po talaga sa buhay. Teaching not by our lips. Diyo po. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos na hindi naman natin ina-apply sa ating buhay, we are just a tinkling cymbals. Ingay lang, noise lang tayo. Kapag hindi talaga natin nakikita sa ating pong buhay. Ano pa? Sabi po ng Biblia, discipleship is leading them to closer to God. Alam po natin yan. Nililid natin sila closer to God. Pero kapag tayo ay may tinatagong kasalanan, we are walking away to God. So how we can lead them closer to God if sa ating sarili, tayo pala ay palayo sa Panginoon. Sabi mo sa dinidisciple mo, magtiwala ka lang sa Panginoon, pero tayo pala sa ating sarili wala nang tiwala. Sabi natin sa ating disciple, lumakad ka lang sa Panginoon, pero tayo pala palayo na sa Panginoon. Sabi natin sa ating mga disciple, attend ka ng Sunday school, pero wala naman tayo sa Sunday school. How we can invite others kung hindi natin ma-invite yung ating sarili? Yan po, kailangan makita sa atin. How we can invite them to church services kung wala tayo sa mga services.
Paano nila malalaman yung ways ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon? So mahirap naman po siguro no, na sabi mo, walk closer to God, pero hinayaan mo lang siya. Ikaw yung nagdi-disciple, pero yung dinidisciple mo, closer to God, pero ikaw ay walking away to God, palayo sa Panginoon. Kaya nga pumahalaga na makita po sa atin yung salita ng Diyos. Kaya nga po, mahalaga po na tingnan po muna natin yung ating sarili. Kung tayo are we really walking closer to God? Kasi if we are really walking closer to God, doon natin malilid ang iba, closer to God. Kasama, ikaw yung discipler eh. Ikaw ang nagdi-disciple sa disciple. Yan. So, tingnan din po natin ang verse, Psalms chapter 50, verse 22, sa kabilang chapter. Ano po ang sabi ng Panginoon? 50 verse 22. Alam niyo po, kapag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan, nagpapakita lang to na nakakalimutan na natin ang Diyos. At ano ang magiging consequence if we continue walking away sa Panginoon? Ano yung magiging epekto sa atin kapag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan? Tingnan po natin Psalms chapter 50 verse 22. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver you. Makita po natin, every time na tayo ay nagkakasala, nakalimutan natin ang Panginoon. Every time na tayo ay lumalayo sa Panginoon, mahaba ang pasensya ng Panginoon. Maybe hindi pa natin nararamdaman kasi yung patience ng Panginoon ay nandyan pa. Maaring nagpapatuloy tayo walking away from God, hindi pa natin nararamdaman yung consequence kasi mahaba ang patience ng Panginoon. Pero sabi ng Biblia, now consider this. I-consider naman natin na darating ang panahon, ang sabi ng Panginoon, lest I tear you in pieces. God will broke our life. Tear. Diba po? Ibig sabihin, maaaring ma-broke yung buhay natin. Hindi natin alam sa anong paraan sisirain ng Diyos yung puso na matigas sa atin. Pero sabi ng Panginoon, darating ang panahon, if we continue forgetting God, God will tear us into pieces. Hindi ko maisip kung paano babasagin ng Diyos yung ating pong puso na matigas. Lagi tayong kinakausap ng Panginoon through His words, pero wala tayong response. Laging sinasabi ng Panginoon na talikuran natin ang kasalanan, maglingkod tayo sa Panginoon, maging matapat tayo sa Panginoon, pero patuloy tayong nagbamatigas sa salita ng Diyos. Pero there will be a time na yan ay babasagin ng Panginoon. Iiyak ka, masasaktan ka, there will be much sorrow and pains in our life. At ano po mangyayari? Sabi po dyan, and there be none to deliver. Sabihin, walang kahit anong bagay ang makakatulong sa'yo. Maybe ang nagpapalayo sa'yo sa Panginoon ay ang trabaho. Hindi makakatulong ang trabaho mo kapag binirake na ng Panginoon ang matigas nating puso. Maari ang nagiging cause ng kasalanan sa iyo ay ang cellphone. Hindi makakatulong ang cellphone natin kapag binasag na ng Panginoon, pag nandiyan na when God tear us into pieces. Kahit yung mga taong inaasahan natin, hindi na tayo matutulungan. Kasi sabi na po, there will be none. Wala nang kahit anong bagay ang makakatulong sa atin. Kaya nga, let us not wait sa pagkakataong ito na sirain pa, basagin pa ng Panginoon yung ating pong puso. Ngayon pa lang ay let us humble ourselves, let us acknowledge
our sin, let us magkaroon ng repentance sa harapan ng Panginoon. Ano po ba yung repentance? Basahin natin ang Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3. Verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sin may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Una, ang repentance po, sabi dyan, repent, pagsisisi, and converted, pagtalikod sa kasalanan. Blot out, ano yung blot out? Wala nang matitira pa. Okay, ay yung sin ng blot, kahit konting stain. Kasi minsan, ay sige, babawasan ko muna yung kasalanan ko. Magiging mga ano lang, once a week na lang. Or blot, sabi dito, blot out, walang kahit konting stain ang matitira. That is total repentance. Ibig sabihin, total conversion. Tatalikuran talaga ang kasalanan, hindi yung partial. Ay, Panginoon, ito muna yung aking iiwan. At ito, Panginoon, hayaan mo muna, hahawakan ko muna ito. Ang sabi ng Panginoon, blot out. Blot out. That your sins may be blot out. Ibig sabihin, pag tinalikuran natin, dapat wala nang maiiwang ebidensya. Ang ebidensya, stain. Hindi yung partial na pagsisisi. Oo. Ang pagsisisi po ay hindi yung nag-pray ka, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Ang repentance po ay pagtalikod po sa kasalanan. It is not just confessing your sin. Sinabi lang natin sa Panginoon. Ang kailangan, repentance. At sabi po dyan, and kapag tayo nag-repents, when the times of refreshing, nakita po natin, kapag tayo ay nagkaroon ng repentance, bibigyan tayo ng refresh, babaguhin, fresh start. Yung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. Fresh start, fresh life, new spirit. Refreshing shall come from the presence of the Lord. Fresh start kasama ang Diyos. Alam naman po natin, hindi natin makakayang magbago sa ating pong sarili. Hindi natin magkakaroon ng total conversion in our own self. Ano pong kailangan natin? Presence of the Lord. Kasi kung sa ating pong sarili, babalik at babalik tayo sa kasalanan eh. Pero sabi ng Panginoon, we need the presence of the Lord. Kaya po, to be an effective discipler, kailangan po natin ng repentance. Kasi we cannot teach transgressors, sinners, to be converted kung tayo po mismo ay namumuhay sa kasalanan. At sige po, dahon naman po tayo sa point number 2. Point number 2, not only repentance. Basahin po natin ang verse 11. Sabi po sa verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong hayaan na ako ay mawala sa iyong presensya. Yep. Our point number 2 is commitment. Commitment to stay in the Lord. Commitment. Kaya sabi dito ni David humingi siya ng repentance sa Panginoon at anong sunod na hiningi niya? Panginoon, wag mo kong hayaan na mapalayo sa iyo. Kaya ang isang discipler, ang isang Kristiyano, anong kailangan? Commitment. Na manatili sa presensya ng Panginoon. And the presence of God, the safest place for us is the church. Kung gusto natin malaman ang presence of God, kailangan natin ang salita ng Diyos. Yun lang, bilang isang discipler, kailangan natin nandoon tayo sa presence ng Panginoon. Basahin din natin ng 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 3.
Para mas maunawaan po natin, ano po ba yung commitment? Sabi po dyan sa verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves. Paano daw tayo magiging approved ministers and effective ministers of God? As the ministers of God in much patience. Kailangan minsan kasi meron tayong hiniling sa Panginoon, pero hindi pa ibinibigay ng Panginoon. Nainip tayo. Kaya tayo ang gumawa na ng paraan para yung hinihiling natin ay mapasatin. Na naging cause para tayo lumayo sa Panginoon. Hindi na natin na intay yung kalooban at ang panahon ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, merong much patience. Sa pagdidisciple, kailangan talaga ng patience. Ano pa ang sabi diyan? Ano yung commitment? In afflictions. Merong affliction na darating sa mga ministers of God. Merong mga matitinding troubles na darating sa mga ministers of God. Kapag tayo ay nag-disciples, hindi ibig sabihin po nun ay maayos na ang lahat ng bagay. Meron pa ring affliction. Kasi take note na ang kausap po dito ng Panginoon ay ministers of God. At pinaalalahanan ng Diyos ang mga ministers of God. Na sabi ng Biblia, manatili tayo in times of affliction. Kapag may dumating affliction, matinding problema, matinding necessities, meron kang mga pangangailangan. Ano sabi ng Panginoon? Manatili pa rin tayo. Mayroong troubles, merong kang matinding pangangailangan, merong kang kagabitan, manatili tayo sa salita pa rin ng Diyos. Magpatuloy lang tayo to ministers God. Magpatuloy lang tayo to disciple others. Ano pa? In distresses. Meron ka mang matinding problema, stress na pinagdadaanan, sabi ng Panginoon, magpatuloy ka in ministering of God. Ano pa ang sabi ng Panginoon? In stripes. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagdi-disciple, merong stripes. May mga tao na hindi ka mauunawaan, makikipagtalo sa'yo, magagalit sa'yo. Merong stripes, hindi pagkakasundo-sundo. Especially for unbelievers. Kasi magkaiba kayo ng spirito eh. Pero sabi ng Panginoon, bagamat merong mga taong hindi makakaunawa sa iyo, you will be persecuted, magpatuloy pa rin. Sabi ng 2 Corinthians, we troubled in every side, perplexed, persecuted, destroyed but not cast down. Di ba? Merong persecution, merong trouble, pero hindi tayo babagsak. But not cast down. Bakit? Sabi ng Panginoon, stand firm sa presensya ng Panginoon. Ano pa sabi ng Biblia dyan sa verse 5? In imprisonment. Imagine nyo po, no? Si Apostol Pablo nakaranas ng imprisonment. Tayo, hindi pa tayo nakakaranas na makulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Imprisonment. Kahit ikaw ay ikulong, mangaral ka pa rin ng salita ng Diyos. Ewan ko, may nakaranas na dito, nangaral sa salita ng Diyos, ay nakulong. Muntik na si Brother Nimel kasi nagreklamo yung magulang. Buti na lang, underage. No? Underage ka pa nung mga panahong yun. No? Kung nasa major age, baka nasa kulungan na. Kasi ikakaso ng magulang ay kidnapping. Kidnapping. Imagine, dinala mo ang isang bata closer to God, makapakinig ng salita ng Diyos, kakasuhan ka ng kidnapping. Paano kaya kung na-imprison? Di magdadala-dala ka na lang namin kape. Si Apostol Pablo, nakaranas ng imprisonment, pero hindi siya huminto. Kaya nga, makaranas man tayo ng imprisonment, tayo ay magpatuloy in, tumults. Ang ibig sabihin po niyan ay turbulence. Sabihin, matinding problema. Magyayanig sa'yo.
pero magpatuloy pa rin. Anong sabi? In labors. Kahit ikaw ay nagpapagal, napapagod. Ikaw ay labor. Alam naman po natin ang ibig sabihin ng labor. Hard work. Kahit ikaw ay tumutulo ng iyong pawis, sumasakit ng iyong katawan, sa labor of love, sa sobrang init, labor, magpatuloy pa rin. Sabi ng Panginoon binigay na ng Panginoon sa ministers of God, merong labors. Hindi siya bed of roses ang ministers of God. Ano ang ministers of God? Labors. Merong hard work. Kaya nga po kung tayo ay ministers of God, nagdi-disciples tayo ay gumagawa sa ministry, we expect labors. Hard work ang kailangan ng Panginoon. Ano pang sabi diyan? In watching, in fasting. Ayan. O kailangan din pala ng fasting. Hindi lang puro feasting, hindi lang puro kain. Ano ba yung fasting? Kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin quiet time for God. Baka puro feasting, puro merienda, puro soft drinks, puro kape, pero wala nang quiet time sa Panginoon. Ang pinakamahalaga para po tayo ay magkaroon ng commitment sa Panginoon is a quiet time to God. Baka we have much labor. Nagpapagal tayo sa gawain sa Panginoon. Nagpapagal tayo in soul winning and discipleship, pero wala na pala tayong quiet time sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, para tayo magkaroon ng commitment, kailangan meron tayong quiet time sa Panginoon. Kaya nga po, bilang isang discipler, kailangan ay commitment. Tingnan din po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. Sa kabilang pahina lang po. 4 verse 8 and 9. Ito pala yung binasa ko po kanina. Ayan. We are troubled on every side, yet not distressed. Imagine po, mayroong troubles in every side. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Ang ministers of God, anumang problemang dumating, anumang hamon, persecution, ay mananatili sa Panginoon. Bakit? Meron tayong commitment. Pero ang isang anak ng Diyos na walang commitment sa Panginoon, walang commitment sa salita ng Diyos, walang commitment in ministry, kapag may problema, aalis sa ministry. Kapag merong konting stripe, hindi nakasundo, may naka-open sa kanya, aalis sa ministry. Yun po ang walang commitment. Anytime ay pwedeng umalis. Anytime ay meron siyang thinking na aalis na lang ako sa ministry. Ay, hihinto na lang ako sa choir, hihinto na lang ako sa pagtuturo ng mga bata, hihinto na lang ako sa soul winning, hindi na lang ako sasama sa ministry. Yun ang taong walang commitment. Kaya hindi tayo nagiging effective discipler of God. Sabi po ng Psalms chapter 46 verse 10, Be still and know that I am God. Sa anumang ministry tayong inilagay na dyan ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Be still. Manatili tayo kung saang ministry tayo inilagay ng Diyos. Be still, anumang hamon, anumang dumating sa ating buhay, anumang sitwasyon sa ating buhay, sabi ng Panginoon, be still. Manatili ka dyan. Nasa choir ka, manatili ka dyan. Nasa area ka, manatili ka dyan. Nasa ushering ministry ka, manatili ka dyan. Be still. At magagawa lang nating manatili if we know that we have God. Pero kung mananatili tayo kasi nga nandun yung crush mo, mananatili ako sa ministry kasi meron akong crush dito, meron akong pinapakitang gilas, hindi ka tatagal. Ang tumatagal, ang nananatili sa ministry are those Christians knows kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Ang nananatili sa simbahan, sa gawain ng Diyos, ay yung mga taong talagang nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay lumayo sa Panginoon, ibig sabihin, nakakalimutan na natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kapag meron ka ng doubt sa Panginoon, ibig sabihin, nakakalimutan natin who is God in our life. Luke chapter 9 verse 62. Luke chapter 9 verse 62.
Ayan, ang sabi po ng 9 verse 62. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Yan po. Sino daw po yung hindi fit sa ministry ng Panginoon? Yung tao na naglo-look back. Laging tumitingin sa kanyang past. Sa kanyang, kasi makita po natin si David, merong masamang past, nagkasala. Pero kung patuloy niyang babalikan yun, he is not fit, sabi ng Panginoon. Kaya tayo, ano man po yung ating past, sabi ng Panginoon, iwanan na natin yun. Do not look back. Do not look back. Maaring hindi maganda ang past natin. Maaring at the past, nahulog tayo sa kasalanan. Maaring at the past, nahulog tayo sa kahinaan. Pero sabi ng Panginoon, do not look back. Tumingin na tayo sa goal, sabi nga ng awitin, focus sa kalooban na ng Panginoon. Do not look back. Huwag na nating balikan yung kasalanan. Mag-focus na tayo sa kalooban ng Diyos. Okay po, yan po yung pangalawa, commitment. Yan po ang kailangan ng effective ministers of God. Pangatlo sa verse 12, ano pa ang kailangan natin sa isang ministers of God? Number 3, joy. Kailangan ang isang ministers of God ay merong kagalakan. Hindi pwedeng hindi ka nag-e-enjoy sa gawain ng Panginoon. Despite of afflictions, dapat meron tayong kagalakan. Basahin natin ang 1 John chapter 1 verse 3. Paano ba tayo magkakaroon ng kagalakan? 1 John chapter 1 verse 3 and 4. Paano ang isang ministers of God, ang isang Kristiyano ay magkaroon ng joy? Sabi diyan sa verse 3, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. Yan, para magkaroon ka ng kagalakan, magkaroon tayo ng fellowship. Ano po, sino po yung ka-fellowship natin? And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang ka-fellowship natin ay our brethren, mga taong malapit sa Diyos, para tayo ay magkaroon ng kagalakan. Mga taong naglilingkod sa Diyos, dapat sila yung ka-fellowship natin. Para ikaw ay maging magalak sa paglilingkod, hanapin mo mga taong naglilingkod sa Panginoon. Para ikaw ay maging masaya na naglilingkod sa Panginoon, hanapin natin yung mga taong masayang naglilingkod sa Panginoon. Huwag natin hanapin yung mga Kristiyano na malulungkutin. Baka maging malungkot ka din. Kaya po, anong kailangan? Yung mga Kristiyanong masayang naglilingkod sa Panginoon. Para ikaw ay maging masayang para ikaw din ay maging magsayang maglingkod sa Panginoon. Tingnan din natin ang Philippians chapter 4, verse 1 to 4. Philippians. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown. So, paano daw po tayo magkaroon ng joy? So, stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, which Clement also and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Paano daw po tayo magkakaroon ng kagalakan? Yung mga same yoke, pareho ng spirito, pareho ng mind, parehong fellow laborers, parehong ano pa sabi dyan? Whose names are in the book of life. Mga Kristiyano ang ka-fellowship natin. And anong mangyayari kapag sila ang ka-fellowship natin? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So kaya huwag kang hahanap ng ka-fellowship
na hindi kayo encourage na mag-labor sa Panginoon. Tingnan po rin natin yung verse 8. Philippians 4 verse 8. Hindi, mali ata yung verse. Ayan, so yung ang sabi po dito ay, I think sa ano pala to, balik po tayo sa ating key verse, Psalms 51 verse 8. Ayan, ano daw po yung dapat nating pakinggan? Ayan pala, verse 8 ng Psalms chapter 51. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. So anong kailangan ng isang Kristiyano? Yung mapakinggan niya yung puro masaya. Yung magpapasaya sa kanya. Hindi po yung mga bagay na magpapalungkot sa'yo. Mga evil report. Ano yung magpapasaya sa atin? Words of God. Kaya nga, bilang isang discipler, dapat wala tayong evil report. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo nag-i-spread ng gossip. Hindi tayo nag-i-spread ng problema. Ang ini-spread natin ay yung masaya. Ano yung masaya? Gospel. Sabi ng Biblia, likewise I say unto you, there is joy over the angels of God, over one sinner that repented. Ano lang yung magbibigay sa atin ng kasiyahan? Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, iwasan natin yung mga bagay na hindi nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya tingnan din po na, so yun po yung kailangan ng isang effective ministers of God, merong kagalakan. Maglingkod tayo sa Panginoon na merong kagalakan. And lastly, so not only repentance, commitment, and joy. Ang isang effective ministers of God, anong kailangan natin? Strength or power from God. Isa, strength and power na nanggagaling sa Panginoon. From the presence of God. Acts chapter 1 verse 8, all power is given unto me. Basahin natin Acts chapter 1 verse 8. Ay, mali pala. Sabi po dyan ay, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So saan po tayo makukuha ng power to minister? Sa Panginoon. Sa Holy Ghost. Kaya nga po ang paglilingkod po sa Panginoon ay not by our own strength, not by our own power, not by our own knowledge. Yan po ay manggagaling lamang sa Panginoon. All power. Sino po nagsabi dyan? Ang Panginoong Jesus. Dapat ang ang source of our strength ay ang Diyos. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon kasi God give us power. God give us strength. Bakit tayo ay nagpapatuloy to disciple? Bakit tayo nagpapatuloy in the ministry? Because God give us power. And last verse, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Verse 9 and 10. Ano pong sabi dyan ng Biblia? For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostles, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Bakit siya ay nagagamit ng Panginoon more abundantly? Because nandoon ang biyaya ng Diyos. Ang paglilingkod ni Apostol Pablo is
hindi nakabase sa kanyang sarili. Yet not I. Hindi dahil sa aking sarili, kundi sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga po bilang isang minister of God, kailangan hindi natin makita yung ating sarili. Hindi natin makita yung ating strength. Ay, parang maganda yung boses ko. Pwede ako sa choir. Ay, parang magaling ako magsalita. Pwede ako magturo. Hindi sa makita natin kung ano yung meron tayo, kundi kung ano yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Not by our own strength. Kaya ako nakapag soul winning ako, na-invite ko sila sa church kasi magaling ako mag-invite, magaling ako mag-share ng gospel. Hindi, yan ay biyaya ng Panginoon. Kaya nagagamit ako ng Panginoon sa pagtuturo sa mga bata kasi malapit ako sa bata Magaling ako magsalita. Hindi po, kundi dahil nandyan ang biyaya ng Diyos. Kailangan every time na meron tayong ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, hindi natin makita ang ating pong sarili. Kundi makita natin na yan ay biyaya lamang ng Panginoon. Bakit kaya nasa ministry? Kasi nandyan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Bakit ka nakaawit sa choir? Kasi biyaya ng Diyos. Bakit ka nagagamit ng Panginoon to share the gospel? Kasi biyaya ng Panginoon. Bakit ka nakakapagbigay sa Panginoon? Kasi biyaya ng Diyos. Bakit ka patuloy nakakapanambahan? Kasi nandyan ang biyaya ng Diyos. Lahat ng nagagawa po natin yan ay lahat ay dahil sa biyaya, sa mayamang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, to be an effective ministers of God, una po sa lahat, kailangan ng repentance. Talikuran natin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Pangalawa, kailangan natin na maging committed. Commitment sa Panginoon. Regardless of the situations na harapin po natin. At pangatlo, kailangan maging masaya tayo na nananambahan, naglilingkod sa Panginoon. And lastly, kailangan natin ng power. Kailangan natin ng strength. At hingin natin yun sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. No, kung kulang na tayo sa panalangin, wala tayong power. Kung alam natin sa ating sarili that we lack prayers, ibig sabihin, we lack power. Why not go back sa panalangin? Bumalik lang tayo sa panalangin para magkaroon ulit tayo ng source of power. Sige po, tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mensahe Panginoon. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita at dalangin po namin Panginoon na pangunahan niyo po kami Panginoon upang ang mensaheng ito ay ma-apply po namin sa aming pong buhay, sa aming pong sarili. Hindi po namin to kaya kailangan po namin ang tulong niyo po Panginoon. At bilang isang Kristiyano, kalooban niyo po na ang bawat isa ay magkaroon ng desire na maging involved sa soul winning, sa discipleship, sa gamitin upang ang mga sinners to be converted to righteousness. At hindi po namin magagawa ito kung wala po kayo sa aming pong buhay. At salamat Panginoon sa reminders and challenge from your words. Salamat po sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa akin to share your words, Panginoon. At ang mensaheng ito ay para po sa bawat isa. At I would like to bring back all the glory and honor to Thy name, O Lord. At muli, sa pagpatuloy ng ating pong invitation, sa pagpapatuloy po ng ating invitation ngayong gabi, kung nangusap po ang salita ng Diyos, sa amang pong parte ng salita ng Diyos, nangusap habang tinutugtog po ang awit paanyaya, why not come to God, talk to God tonight. Salamat po na nakita po natin na nais ng Panginoon na hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo po ay gamitin, maging minister
Maaring nag-commit ka sa Panginoon isang araw, nais mong maglingkod sa Panginoon, nais mong magpagamit sa Panginoon, pero ngayon ay hindi pa rin nangyayari. Maaring meron pa pong tayong mga kasalanan na hindi pa po natin nare-repent sa Panginoon. Maaring may mga tinatago pa po tayong kasalanan. Kaya hindi pa rin po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Why not talk to God tonight, Lord? Nawa ma-acknowledge ko po ang aking pagkakasala, makita ko po ang aking sarili. Maaring yung ating commitment ay hindi pa rin natin tinutupad sa Panginoon. Nais ng Panginoon na maging masaya ang ating paglilingkod sa Kanya, to be joyful. Maranasan natin ang masayang paglilingkod sa Panginoon. There's joy in serving Jesus. Maaring matagal ka na sa trabaho, maaring matagal ka nang napapakinabangan ng sanlibutan. Why not na-experience mo naman yung masayang paglilingkod sa Panginoon? Na maibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Lord, gusto ko magpagamit sa inyo, Panginoon. Ilang taon na po ako'y ginugugol ng aking oras, lakas, sa labas, at parang wala nangyayari, Panginoon. Dahil ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano ay naglilingkod sa Kanya. Why not talk to God tonight? Lord, bigyan niyo po ako ng isang ministry. Bigyan niyo po ako ng madi-disciple, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng isang gawain na kung saan makapaglingkod po ko sa inyo, Panginoon. Talk to God tonight. Lapit mo sa Panginoon. Salamat sa mensahe na in-encourage po tayo. Maaring ikaw ay nasa ministry na. Maaring ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Pero may mga hindi ibig sabihin, walang trouble, walang problem, walang persecution, walang pagsubok. Maaring gusto mo na mag-quit, maaring gusto mo nang huminto dahil sa mga problema na iyong kinakaharap ngayon. Salamat sa mensahe na in-encourage tayo, magpatuloy ka lang. So, sasagana ang biyaya ng Diyos. Nandiyan po ang biyaya ng Diyos. Talk to God tonight. Lord, maaring may problema ka ngayon. Maaring meron kang mabigat na pagsubok ngayon. Bakit hindi mo ilapit yan sa Panginoon ngayong gabi? Kausapin mo ang Panginoon. Na Panginoon nakikinig sa ating mga panalangin. Sabi po ng kanyang salita, walang mga bagay na imposible sa Panginoon. Basta tayo magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. At ibigay natin ang buong pagtitiwala natin sa Kanya. Be a good minister. Be a good disciple of the Lord Jesus Christ. Gamitin tayo ng Panginoon sa ikaliligtas pa ng maraming kaluluwa. Kaya Lord, help us na kami po muna unang maging malapit sa inyo. Maging closer sa inyo. Before po naming madala ang mga tao closer to you, O God, baka kami ay malayo na po sa inyo. Maaaring kami nasa simbahan, pero ang puso namin ay malayo na sa inyo. Kaya Lord, help us tonight na i-revive niyo po muli kami. I-restore niyo po muli. Restore the joy of my salvation. Salamat na may simbahan. Salamat na mayroong mga soul winner na nakarating sa ating tahanan, nakarating muli ang salita ng Diyos dahil mayroong plano ang Panginoon sa ating buhay. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Thank you, O God, sa mensahe na aming narinig, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, nais po gamitin ang aming buhay, Panginoon. Pero bago niyo po ito gamitin, may mga bagay na nais po kayong ayusin sa aming buhay. Kaya help us, O God, na kayo po ang kumilos sa aming buhay at maging kagamit-gamit po kami sa inyong gawain. Maraming salamat po sa mensahe namin narinig. Salamat po sa inyong ginamit. Patuloy po siya pagpalain
Patuloy niyo po siyang i-bless, Panginoon. At salamat po sa mga anak po ninyo na lumapit ngayon sa altar. Ano man pong mga dinulog po nila dito sa altar, kayo po'y kumilos, kayo pong gumawa. Kayo paniniwala, for with God, nothing shall be impossible, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng comfort, bigyan niyo po kami ng hope, pag-asa na galing sa inyo. Bigyan niyo po kami ng courage, Panginoon, na magpatuloy sa gitna ng anumang problema, magpatuloy, maglingkod sa inyo sa gitna ng anumang mga pagsubok. Maraming salamat po sa encouragement ngayong gabi. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are you blessed tonight? Amen. Amen. Salamat po sa